Ang isinusulong na pagbasura sa Oil Deregulation Law hindi lang para mapamura ang presyo ng langis ayon sa Ibon Foundation, kundi para sa transparency sa nagiging gastos ng oil companies na nagtatakda naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Ayon naman sa House Energy Committee at ilang eksperto, kailangang mangutang para mapamura ang presyo ng langis sa Pilipinas kumpara sa presyo nito sa world market. Balitang hatid ni Jonathan Andal. Bago ang 1998, gobyerno ang may kontrol sa presyo ng langis sa Pilipinas. Ang malakihang paggalaw ng krudo noon sa world market, hindi agad ipinapasa sa mga lokal na gasolinahan at pinupunan muna ng Oil Price Stabilization Fund o OPSF na itinatag noong 1984. Pinupondohan niya ng iba-ibang buwis sa langis, sobrang kita at savings ng oil companies. At kung sobrang mura ng pag-import ng langis, hindi agad ibinababa ang presyo nito sa lokal na merkado para ipunin at ilagay rin sa OPSF. Gayunman, lugi ito dahil sobra-sobra ang iminamahal ng langis sa world market at pinupunan ng subsidy mula sa kaban ng bayan o bulsa ng mga Pilipino na bago yan nang maisabatas ang Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998. Inalis sa gobyerno at binigay sa mga oil companies ang kontrol sa pagpipresyo. Dapat nakasunod yan sa world prices. Pero tingin ng ilan, kagustuhang kumita ng mas malaki ang nagdidikta ng kanilang presyo imbis na mismong gastos lang. Panawagan nila, ibasura ang Oil Deregulation Law. Hindi siya pwedeng iwan sa merkado, lalong-lalo nang hindi pwedeng iwan sa kamay ng mga negosyante na gagamitin ang lahat ng kanilang kapangyarihan para kumita. Ang transportasyon ng Pilipinas 95.5% na nakadepende sa langis. Kabilang yan ang mga sinasakyan natin papuntang trabaho at yung mga nagde-deliver ng mga produkto. Hindi siya regular na kalakal. Yung langis ay napaka-satehikong produkto. Pero tanong ng House Energy Committee, saan kukuha ng pondong pampuno sa diferensya ng langis sa world market para mura pa rin ang presyo sa Pilipinas? Yung ating budget ngayon na almost 6.9 trillion, 2 trillion noon o utangin pa natin. We are short of funding our national expenditure program. Para mura pa rin ang langis sa Pilipinas kahit mahal sa buong mundo, ipangungutang yan at babayaran natin. Kasi tayo babayad ng tax. Kung itataas yung tax para lang mabayaran yung mas mahal na langis. Which means na so hindi makapagpatayo ng mga kalye, mga tulay, mga eskwela dahil napunta dun sa pagbayad ng utang. Gumagana aniya ang oil deregulation dahil nagkukumpetensya ang mga kumpanya. Kaya nga may mga mas murang langis. Hindi naman daw laging may krisis sa Middle East para alisin ang oil deregulation. These things na mga extraordinary events like this, tatanggalin mo just for an extraordinary event like a war. Parang doesn't make sense. Ganyang extraordinary event ang batayan ng isinusulong ngayong bigyang kapangyarihan ng Pangulo na alisin ang excise tax. Pwede lang yan kung isang buwan ng $80 per barrel ang average na presyo ng langis. Pero sabi ni Senate President Tito Soto, if they do not agree with some of the points that we will be including in the excise tax law, then we will be forced to push for the repeal of the oil deregulation. Kung ipapakita nila at mai-impluwensya nila sa pamamagitan ng kanilang pagbalangkas ng batas ang ating Pangulo, lahat po ng ikagaganda ng bansa, hindi naman po tututulan ng Pangulo. Pinarerepaso na rin ng Energy Secretary ang Oil Deregulation Law. Not a full regulation, but we're to a certain extent, hybrid siya. In times like this, there has to be a certain control. But we want also to protect the interest of the public. Transparency rin lang naman ang gusto ng Ibon Foundation para makita talaga ang gastos ng oil companies mula sa pagbili ng krudo hanggang sa pagproseso nito papunta sa mga gas station. Nirequest na namin yan sa gobyerno. Nirequest din actually namin sa mga oil companies dati pa. Hindi nila nire-reveal ang pricing nila kasi proprietary. At under the Oil Deregulation Law, tinanggal ng gobyerno ang kanyang otoridad na i-demand na isa publiko yon. Maling akalaan nila na isiping ang deregulation ay tungkol lang sa pagpako sa halaga ng langis sa world market. Pwede ring silipin kung sobra-sobra na pala ang kita ng mga kumpanya kumpara sa totoo nilang gastos, bagay na nawala nang ipasa ang oil deregulation law. Ang laki ng epekto sa
presyo ng bilihin sa hanap buhay na napakaraming Pilipino. Para may transparency tayo lahat, no? Because I do believe if people understand the pricing and they are confident about the pricing, then they will accept the price. Kung mahal man yan, mahal talaga siya. Kung mura, mura siya. But we need to revisit. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News.